Bakit ngayon pa, ma? 70 taong gulang ka na. Gagawin mo pa kaming katatawanan sa buong barangay. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang mga salitang iyan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Para itong isang malupit na sumpa na paulit-ulit na bumabaon sa aking dibdib, hinihiwa ang natitira kong lakas. Ako si Rosa. 70 taon na akong nabubuhay sa mundong ito. Ngunit tila ba ngayon ko lang naramdaman kung gaano kalupit ang tadhana. Ang sakit na nanggagaling sa mga anak na ibinuwis ko ang buong buhay ko para palakihin ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. 3 dekada. 30 mahahabang taon ang lumipas simula nang biglaan akong iwan ng asawa kong si Ramon. Inatake siya sa puso isang madaling araw at bago pa man ako makahingi ng tulong, pumanaw na siya sa aking mga bisig. Naiwan akong mag-isa, isang batang ina na walang ibang inaasahan kundi ang sarili upang itaguyod sina June at Maria. Wala akong panahong magluksa. Wala akong karapatang umiyak ng matagal dahil sa tuwing nakikita ko ang mga walang muwang na mukha ng aking mga anak na nagugutom, pinipilit kong bumangon. Pinasok ko ang lahat ng uri ng trabaho. Naging labandera ako mula madaling araw hanggang sa lumubog ang araw. Nababad sa matapang na sabon ang aking mga kamay hanggang sa magbalat at magsugat ang mga ito. Nagtinda ako ng kung ano-ano sa palengke, mga gulay, isda, kakanin, nakipagsiksikan sa mga tao, nalanghap ang lahat ng alikabok at usok sa kalsada. Namasukan din ako bilang tagalinis sa isang patahian, nagtitiis sa init at sa mga masusungit na amo. Lahat ng hirap, pagod, at pang-aalipusta ay nilunok ko, mapag-aral lang ang aking mga anak. Gusto kong guminhawa ang buhay nila na hindi nila danasin ang pait na nilalasap ko araw-araw. Bawat sentimo na kinikita ko ay inilalaan ko para sa kanilang matrikula, uniforme, at pagkain. Kinalimutan ko ang aking sarili. Kinalimutan ko kung paano ngumiti ng totoo. Ang tanging kaligayahan ko ay ang makitang nakakapagtapos sila at nakakahanap ng magandang trabaho. Nang makapagtapos sila sa kolehiyo at nakahanap ng magandang hanapbuhay, nakahinga ako ng maluwag. Akala ko, tapos na ang kalbaryo ko. Akala ko, makakapagpahinga na ako at oras na para ako naman ang alagaan. Ngunit isang panibagong tungkulin ang iniatang sa aking mga balikat nang mag-asawa sila at magkaroon ng sariling mga anak. Ako ang naging taga-alaga ng aking mga apo. 10 taon. 10 taon kong ibinuhos ang natitira kong lakas sa pag-aalaga sa mga bata, paghahanda ng kanilang gatas, paghahatid sa kanila sa eskwelahan, at pagbabantay sa kanila habang abala ang aking mga anak sa pag-akyat sa kani-kanilang mga karera. Naging masaya naman ako. Pakiramdam ko ay may silbi pa rin ako. May naghahanap sa akin, may tumatawag sa aking lola, at may nangangailangan ng aking kalinga. Bawat buwan ay inaabutan nila ako ng maliit na halaga bilang pasasalamat, at iyon ay sapat na para pambili ko ng sarili kong gamot at munting pangangailangan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago noong nakaraang buwan. Ang pinakabunso kong apo ay pumasok na sa elementarya at kinailangan na nilang lumipat sa isang mas malaking bahay na malapit sa eskwelahan. Biglang tumigil ang mundo ko. Ang lumang bahay na dati ay magulo, ngunit puno ng tawanan, iyak ng mga bata at amoy ng bagong lutong ulam. Ngayon ay kasing tahimik ng sementeryo. Sa unang araw na naiwan akong mag-isa, nagising ako ng alas 5 ng umaga. Sanay na sanay sa pagbabangon ng maaga para magluto ng almusal. Paglabas ko ng kwarto, tahimik ang buong paligid. Nakaupo lang ako sa lumang sofa sa aming salas. Tinititigan ko ang orasan sa dingding. Ang bagal ng ikot ng mga kamay nito. Bawat tiktak ay parang isang mabigat na martilyong pumukpok sa aking dibdib. Binuksan ko ang telebisyon, lumipat-lipat ng channel, nakinig sa radyo, pero walang nakapagpabawas sa bigat ng hanging pumapaligid sa akin. Umiyak ako. Humagulgol ako ng mag-isa sa loob ng malamig at madilim na bahay. Tiningnan ko ang aking mga kamay kulubot, magaspang, at puno ng pekas. Pakiramdam ko, wala na akong silbi. Isa na lamang akong sirang kagamitan na tapos ng pakinabangan, kaya itinabi na lang sa sulok para abutan ng alikabok at agiw. Wala nang nangangailangan sa akin, wala nang naghihintay sa paggising ko sa umaga. Ang matinding kalungkutan ay tila isang anino na patuloy na bumabalot sa aking pagkatao araw-araw. Pati ang buwan ng sustento na ibinibigay sa akin ay unti-unting nawala. Sabi ng anak ko ay gipit sila ngayon dahil sa mga bayarin sa bagong bahay. Naiintindihan ko, ngunit ang kaba sa aking dibdib para sa aking kinabukasan ay hindi ko maiwaksi. Dahil hindi ko na matagalan ang nakakabibinging katahimikan,
At ang pangamba na tuluyan na akong kalimutan ng mundo, nagpa siya akong lumabas. Pumunta ako sa munisipyo. Nagbaka sakali akong may pwedeng pagkaabalahan, ang isang matandang tulad ko. Kinapalan ko ang aking mukha. Nilunok ang anumang natitirang hiya. Mabuti na lang at may nakita akong programa para sa mga senior citizen na gusto pang magtrabaho. Natanggap ako bilang tagapaglinis sa isang pampublikong pasilidad. 4 na oras araw-araw ang trabaho. Napakaliit ng sweldo, pero hindi pera ang habol ko. Ang mahalaga ay may dahilan na ulit ako para maligo, magsuklay, at bumangon sa umaga. Gusto ko lang makakita ng ibang tao. Gusto kong maramdaman na buhay pa ako. Unang araw ko sa trabaho. Suot ko ang pinakamaayos kong damit, nakatali ng maayos ang maputi kong buhok. Bawat hakbang ko papunta sa gusali ay may halong kaba at pananabik. Sa paglilinis ko ng malaking pasilyo, doon ko siya nakilala, si Eduardo. Isang retiradong guro, 70 taong gulang din. Matangkad, palaging nakangiti, maayos manamit kahit na hawak ay walis at pandakot, at may malungkot ngunit napakabait na mga mata sa likod ng kanyang salamin. Araw-araw kaming magkasama sa paglilinis. Sa umpisa ay tahimik lang kami, nagkikiramdaman habang pinupunasan ang mga maalikabok na bintana. Hanggang sa isang tanghali, matapos ang nakakapagod na trabaho, inalok niya akong sabay na kaming kumain sa isang murang karinderya sa labas ng gusali. Doon nag-umpisa ang aming pag-uusap. Nalaman kong pareho kaming nangungulila. Namatay ang asawa niya 5 taon na ang nakakalipas dahil sa cancer. Ang kanyang mga anak ay nasa Maynila at bihira na siyang uwian. Pareho kaming inulila ng panahon at ng sarili naming mga pamilya na abala na sa kani-kanilang buhay. Mula noon, siya ang naging sandalan ko. Bawat umaga ay inaabangan ko ang kanyang pagdating. Pinagbubuhat niya ako ng mabibigat na timba ng tubig, sinasaluhan sa mga mahihirap na gawain para hindi ako masyadong mapagod. Kapag umuubo ako, palagi siyang may dalang mainit na salabat sa kanyang thermos. Ang mga simpleng kilos na iyon ay nagparamdam sa akin ng isang bagay na 3 dekada ko nang nakalimutan ang pakiramdam na inaalagaan. 70 taon na ako. Pero bakit parang bumalik ako sa pagiging dalaga kapag ngumingiti siya sa akin? May kuryenteng dumadaloy sa aking mga ugat sa tuwing nagkakadikit ang aming mga balikat habang naglalakad kami pa uwi. Isang araw, hindi ako nakapasok dahil tinamaan ako ng matinding trangkaso. Buong katapusan ng linggo ay nakahiga lang ako, nanginginig sa ginaw at walang sinumang umaalalay sa akin. Wala ni isa sa mga anak ko ang tumawag. Nang Lunes ng tanghali, may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko, naroon si Eduardo, basang-basa ng pawis, may dalang mainit na lugaw at mga prutas. Pumasok siya sa maliit at magulo kong bahay nang walang pag-aalinlangan. Pinakain niya ako, binigyan ng gamot, at inayos pa ang mga sirang bumbilya sa aking kusina. Habang pinagmamasdan ko siyang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo matapos ayusin ang ilaw, hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. May isang tao palang handang magmalasakit sa akin. Makalipas ang ilang linggo, inabutan kami ng matinding buhos ng ulan habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho. Wala kaming payong, kaya pareho kaming basang-basa hanggang sa loob ng aming mga damit. Nanginginig na kami sa lamig. Dahil mas malapit ang bahay ko, nagpumilit akong isama siya para makasilong at hindi magkasakit. Pinahiram ko siya ng lumang damit ng anak kong si June, na naiwan sa cabinet. Habang inilagay ko sa dryer ang kanyang mga basang suot, naghanda ako ng kape at kaunting pritong isda na natira mula sa tanghalian. Habang nakaupo kami sa maliit at tahimik kong hapagkainan, pinagmamasdan ko siya. Ang mahinang ilaw sa kusina ay tumatama sa kanyang mukha. Walang umiimik sa aming dalawa. Tanging ang malakas na patak ng ulan sa yero ng bubong, ang hampas ng hangin sa bintana, at ang mabibigat naming paghinga ang naririnig. Bigla niyang ibinaba ang baso ng kape. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Isang tingin na pumapaso, tumatagos sa pinakasulok ng aking kaluluwa, na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Dahan-dahan niyang inabot ang nanginginig kong kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Hinawakan niya ito ng mahigpit, punong-puno ng init at pangako. Hindi ako makahinga. Ang tibok ng puso ko ay halos kasing lakas ng kulog sa labas. Lumapit siya ng kaunti. Sa isang mababa at nanginginig na boses na halos malunod sa tunog ng bagyo, bumulong siya, "Rosa, ayoko nang umuwi sa walang taong bahay. Ayoko nang mag-isa. Pwede bang dito na lang ako habang buhay?" Bago pa man ako makasagot,
Isang malakas na katok sa pintuan ang yumanig sa buong kabahayan, kasunod ang pamilyar at galit na boses na sumisigaw ng aking pangalan. Ang malakas na katok sa pintuan ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ko. Bumilis ang tibok ng aking puso. Halos magkandara pa ako sa pagtayo mula sa upuan. Tiningnan ko si Eduardo at nakita ko rin ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sino ang pupunta sa ganitong oras, sa gitna ng napakalakas na bagyo? Nanginginig ang mga kamay ko nang dahan-dahan kong pinihit ang seradura at binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang basang-basang figura ng aking panganay na anak na si June. May hawak siyang flashlight at nakakunot ang noo, tila inis na inis sa masamang panahon. Ma, bakit ang tagal mong buksan na putol ang kanyang sasabihin? Nanlaki ang kanyang mga mata nang maglanding ang kanyang paningin sa lalaking nakaupo sa aming maliit na hapagkainan. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. Nag-iba ang timpla ng kanyang mukha nang mapagtanto niya kung ano ang suot ng bisita ko. Sino to, Ma? At bakit? Bakit suot niya ang mga lumang damit ko? Ang boses ni June ay may halong pagtataka, galit, at pandidiri. Hindi ako makapagsalita. Nanuyo ang lalamunan ko. Parang may bumabara sa aking dibdib na pumipigil sa anumang salitang gusto kong bitiwan. Tumayo si Eduardo. Pilit na ngumingiti ng maayos bilang paggalang kahit naramdam niya ang bigat ng tensyon sa hangin. Magandang gabi, iho. Ako si Eduardo, kasamahan ng mama mo sa trabaho. Inabutan kasi kami ng malakas na ulan kaya hindi kita kinakausap. Putol ni June. Ang boses ay mas malakas na kaysa sa buhos ng ulan sa labas. Binalingan niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila ako isang batang nakagawa ng napakalaking kasalanan. Kaya ba hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, Ma? Kasi may lalaki ka rito sa loob ng bahay natin, sa bahay na ipinundar ni Papa. Parang sinampal ako ng napakalakas. June, anak, huwag kang mag-isip ng masama. Wala kaming ginagawang masama. Nanginginig siya sa lamig kaya pinahiram ko lang ng damit mo na naiwan dito. Maawa ka naman sa matanda. Magkakasakit siya kung pababayaan ko sa labas. Umirap si June, isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Matanda na nga kayo, kung ano-ano pang ginagawa ninyo. Nandito lang ako para kunin sana yung lumang titulo ng lupa na hinihingi ni Maria, pero mukhang nakakaabala pa yata ako sa date ninyo. Bago pa ako makapagpaliwanag, tinalikuran na niya ako. Lumabas siya ng bahay, sumugod sa gitna ng malakas na ulan, at malakas na ibinagsak ang pintuan. Naiwan akong nakatayo, nanginginig, hindi dahil sa lamig ng hangin kundi dahil sa lamig ng pag-uugali ng sarili kong anak. Lumapit si Eduardo at marahang hinawakan ang aking balikat. Humingi siya ng tawad sa nangyari. Dahil sa labis na kahihiyan at kalungkutan, napaiyak na lamang ako sa kanyang harapan. Imbes na umalis, nanatili siya. Pinagtimpla niya ako ng mainit na gatas, inalalayan akong maupo, at pinakinggan ang lahat ng hinanakit ko na 3 dekada kong kinimkim. Dahil sa pagod ng aking katawan at isipan, hindi ko na malayang nakatulog ako sa sofa habang hawak niya ang aking kamay. Nang magising ako kinaumagahan, wala na si Eduardo. Ang tanging naiwan ay ang nakatuping kumot na ipinatong niya sa akin at ang mga tuyunan niyang damit na nakasampay sa labas. Nakaramdam ako ng matinding hiya. 70 taong gulang na ako, isang biyuda, isang lola. Bakit ko inilalagay ang sarili ko sa ganitong sitwasyon? Nabaliw na ba ako? Dahil sa takot sa sasabihin ng aking mga anak at ng mga kapitbahay, nagpasya akong umiwas. Isang buong linggo akong nagdahilang may sakit para hindi pumasok sa trabaho. Isang linggo kong pinigilan ang sarili kong lumabas ng bahay. Ngunit ang bawat araw na lumilipas ay tila 1 taon ng pagdurusa. Hinahanap-hanap ko ang boses ni Eduardo. Hinahanap ng aking mga kamay ang init ng kanyang palad. Sa pag-iwas ko sa kanya, mas lalo kong naramdaman ang nakakabinging katahimikan ng aking buhay. Napagtanto ko na mas nakakatakot pala ang mag-isang mamatay sa loob ng malungkot na bahay na ito kaysa sa husga ng ibang tao. Hindi ko na matiis. Kinuha ko ang aking cellphone at nanginginig ang mga daliri na idiniyal ang kanyang numero. 1 ring pa lang, sinagot na niya. Rosa, salamat sa Diyos at tumawag ka. Akala ko tuluyan mo na akong iiwasan. Ang boses niya ay basag, puno ng pangungulila. Patawad, Eduardo. Patawad sa inasal ng anak ko. At patawad kung natakot ako. Tumulo muli ang aking mga luha, pero sa pagkakataong ito, luha ng kaginhawaan.
Kinaumagahan, nagkita kami sa maliit na parke malapit sa munisipyo. Walang maraming salita. Pagkaupo ko sa sementadong bangko, hinawakan niya agad ang dalawa kong kamay. Tinitigan niya ako sa mga mata, at nakita ko ang isang determinasyon na hindi ko kailanman nakita kahit kanino. Rosa, ilang taon na lang ba ang itatagal natin sa mundong ito? 5 taon? 10 taon? Ayoko nang sayangin ang bawat araw na nag-iisa. Magsama na tayo, titira tayo sa bahay ko. Maghahatian tayo sa mga gastusin. Mag-aalagaan tayo kapag may sakit ang isa. Hindi na natin kailangang hintayin ang awa ng mga anak natin. Tayong dalawa. Tayo na lang ang magtulungan. Isang kasal. Sa edad kong 70, inaalok ako ng isang lalaki na buuin ang mga huling yugto ng aking buhay kasama siya. Umapaw ang kaligayahan sa aking puso, ngunit naroon pa rin ang anino ng takot. Gusto ko, Eduardo. Gustong-gusto ko. Pero gusto kong maging tama ang lahat. Kailangan nating magpaalam ng maayos sa mga anak ko. Gusto kong makuha ang basbas nila. Linggo ng hapon. Nagluto ako ng paboritong sinigang na baboy ng mga anak ko. Ipinatawag ko sina June at Maria para sa isang mahalagang salusalo. Nang makumpleto sila sa hapagkainan, tahimik silang kumakain, naghihintay kung ano ang dahilan ng aking pagpapatawag. Huminga ako ng malalim. Kinapalan ko na ang aking mukha. Mga anak, may sasabihin sana ako sa inyo. Nakapagdesisyon na ako. Gusto ko sanang magpakasal ulit. May nakilala akong isang mabuting tao. Pareho na kaming matanda at gusto sana naming magsama para may makatuwang kami sa bumagsak ang kutsara ni Maria sa plato. Lumikha ng isang matalim at nakakabasag taingang tunog. Nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng pandidiri. Tumayo naman si June, padabog na itinulak ang silya patalikod. Ano bang pinagsasasabi mo, ma? Nababaliw ka na ba? Pasigaw na tanong ni Maria. Bakit ngayon pa, ma? 70 taong gulang ka na. Gagawin mo pa kaming katatawanan sa buong barangay. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ano na lang ang sasabihin ng mga biyenan ko kapag nalaman nilang lumalandi pa ang nanay ko sa ganyang edad? Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking buong katawan. Parang may punyal na sumaksak sa aking puso at walang awang pinaikot ito. Maria, June, nag-iisa na ako. 30 taon. 30 taon akong nagsakripisyo. Kinalimutan ko ang sarili ko para palakihin kayo, para alagaan ang mga anak ninyo. Wala ba akong karapatang sumaya ngayon? Wala ba akong karapatang magkaroon ng kasama? Tiningnan ako ni June ng napakalamig. Isang tingin na walang anumang bahid ng pagmamahal o pag-unawa. Kung itutuloy mo ang kahibangan na iyan, ma, kalimutan mo nang may mga anak at apo ka. Hindi kami dadalo. At wag na wag ka nang lalapit sa amin kapag sinaktan ka ng lalaking iyan. Sabay silang naglakad palabas ng bahay, walang lingon likod na iniwan ako sa harap ng malamig na pagkain at naghihingalong pag-asa. Tulala ako, walang tigil sa pag-agos ang mga luha. Ang bawat patak ay may kasamang tanong na dumudurog sa aking kaluluwa. Pipiliin ko ba ang sarili kong kaligayahan at susugal sa isang bagong pag-ibig sa dapit hapon ng aking buhay? O patuloy akong magiging alipin ng pagmamahal ko sa mga anak na hindi kailanman inisip ang aking matinding pangungulila? Ang malamig na sabaw ng sinigang na nakapatong sa hapagkainan ay tila sumasalamin sa lamig ng aking kaluluwa matapos lisanin ni June at Maria ang aming lumang bahay. Nakatitig lamang ako sa pinto kung saan sila naglaho. Umaasang babalik sila, bubuksan ang pintuan, at hihingi ng tawad sa mga masasakit na salitang binitiwan nila. Ngunit lumipas ang mga oras at tanging ang nakakabibinging katahimikan ng gabi ang yumakap sa akin. Wala na akong luhang mailuha. Sa edad kong ito, akala ko ay naubos ko na ang lahat ng pag-iyak noong pumanaw si Ramon, noong mga panahong nagkakasakit ang mga bata at wala akong maipambili ng gamot, noong mga gabing kumakalam ang aking sikmura, mapakain lamang sila. Ngunit may mas isasakit pa pala ang maiwan ng asawa, at ang maghirap iyon ay ang itakwil ka ng mga anak na pinag-alayan mo ng iyong buong lakas, kabataan, at kinabukasan. Ang bawat salita ni Maria, ang malamig na tingin ni June, parang mga matatalim na patalim na hindi lang sumugat sa aking laman kundi bumaon hanggang sa aking mga buto. 2 araw akong hindi lumabas ng bahay. Hindi ako kumain, hindi ako naligo. Nakahiga lamang ako sa aking lumang kama, nakatingin sa kisame na puno ng agiw. Pinag-isipan ko ng mabuti ang aking naging desisyon. Makasarili ba ako?
Masama ba akong ina dahil gusto kong sumaya bago man lang ako bawian ng buhay? Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Eduardo, ang kanyang matatamis na ngiti, ang init ng kanyang mga kamay. At sa tuwing ididilat ko ang mga ito, ang nakikita ko ay ang madilim at malungkot na realidad na mag-isa na lamang ako. Sa ikatlong araw, tumunog ang aking lumang cellphone. Si Eduardo, halos manginig ang aking mga daliri nang sagutin ko ito. Wala akong nasabi. Humagulgol na lamang ako sa kabilang linya. Hindi siya nagsalita. Nakinig lamang siya sa bawat hikbi. Sa bawat pagbuntong hininga na naglalaman ng lahat ng pighating nararamdaman ko. Makalipas ang isang oras, nakita ko na lamang siyang nakatayo sa labas ng aking pintuan. Pumasok siya, walang sabi-sabing niyakap ako ng mahigpit. Doon, sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang pinapangarap. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pagtalikod ng mga anak ko, ang mga sumbat nila, at ang banta nilang kakalimutan na nila ako. Tinitigan ako ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at habag. Hinaplos niya ang aking magulong buhok at pinunasan ang mga natitirang luha sa aking mga pisngi. Rosa, ginawa mo na ang lahat para sa kanila. Pinalaki mo sila ng maayos, pinag-aral, tinulungan hanggang sa magkaroon sila ng sariling pamilya. Wala ka ng utang sa kanila. Nabayaran mo na ng sarili mong dugo at pawis ang pagiging ina mo. Ngayon, oras na para ikaw naman ang mabuhay para sa sarili mo. Kung tatalikuran ka nila dahil pinili mong sumaya, hindi mo iyon kasalanan. Ako, hindi kita iiwan. Sasamahan kita hanggang sa huling hininga natin. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng tapang na bumangon. Kung kaya akong itakwil ng sarili kong mga anak dahil lamang sa paghahanap ko ng katuwang sa buhay, marahil ay hindi nila talaga ako minahal bilang isang tao. Minahal lamang nila ako dahil sa pakinabang ko sa kanila. Isang linggo matapos ang masakit na komprontasyon, nagtungo kami ni Eduardo sa City Hall. Suot ko ang isang simpleng puting bestida na naitago ko pa mula noong huling umatenda ko ng binyag ng aking apo. Si Eduardo naman ay nakasuot ng malinis na barong. Wala kaming abay. Wala kaming mga bisita. Tanging ang huwes at 2 empleyado ng munisipyo ang naging saksi sa aming pag-iisang dibdib. Habang pinipirmahan ko ang kontrata ng kasal gamit ang aking nanginginig at kulubot na mga kamay, nakaramdam ako ng kakaibang kaba at saya. 70 taong gulang na ako, pero heto ako, sumusumpa ng panibagong pag-ibig, sumusugal sa isang panibagong yugto. Pagkatapos ng simpleng seremonya, kinamayan kami ng huwes, pinabati kami sa aming katapangan na hanapin ang pag-ibig sa ganitong edad. Nagkatinginan kami ni Eduardo at napangiti. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong buhay na buhay ako. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ko sa pag-eempake ng aking mga gamit. Pinagmasdan ko ang bawat sulok ng lumang bahay. Dito kami nangarap ni Ramon. Dito ko ginapang ang pag-aaral ng mga bata. Dito ko inalagaan ang mga apo ko. Bawat haligi ay may nakaukit na alaala. Ngunit napagdesisyonan kong ibenta na ang bahay. Ibinenta ko ito ng palugi sa isang kakilala, para lamang matapos na at wala na akong balikan pa. Gusto kong kalimutan ang sakit. Gusto kong iwanan ang lahat ng nakaraan. Lumipat ako sa apartment ni Eduardo. Maliit lamang ito, 24 na metro kwadrado, ngunit malinis, maaliwalas, at higit sa lahat, may elevator. Hindi ko na kailangang umakyat manaog sa hagdan na nagpapahirap sa aking mga tuhod. Ang unang linggo ng aming pagsasama, bilang mag-asawa ay parang isang panaginip. Tuwing umaga, lumigising ako sa amoy ng mainit na kape na ipinagtitimpla niya para sa akin. Sabay kaming nag-aalmusal, naglalakad sa parke habang magkahawak kamay, at nagkukuwentuhan tungkol sa mga bagay na hindi namin nagawa noong kabataan namin. Ramdam ko ang pag-aalaga niya. Kapag sumasakit ang likod ko, kinukuskus niya ito ng linimento. Kapag nanonood kami ng telebisyon, nakaakbay siya sa akin. Wala na ang nakakabinging katahimikan. Napalitan ito ng mga mahihinang tawa at musika mula sa kanyang lumang radyo. Naisip ko, tama ang naging desisyon ko. Ito ang kaligayahang ipinagkait ko sa sarili ko ng napakahabang panahon. Ngunit hindi nagtagal ang tamis ng panaginip na iyon. Eksaktong 1 buwan matapos ang aming kasal, kasalukuyan kaming kumakain ng hapunan. Nagluto ako ng paborito niyang pinakbet, tahimik at payapa ang gabi, hanggang sa biglang tumikhim si Eduardo. Ibinaba niya ang kanyang kutsara at tinidor, at may inilabas na isang maliit na kuwaderno mula sa bulsa ng kanyang pantalon.
Nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Nawala ang malambing na ngiti at napalitan ng isang seryoso, halos walang emosyong ekspresyon. Ipinatong niya ang kuwaderno sa hapagkainan at binuklat ito sa isang pahina na puno ng mga numero at kalkulasyon. Rosa, panimula niya, ang boses ay formal, tila nakikipag-usap sa isang estranghero imbes na sa kanyang asawa. Ngayong isang buwan na tayong nagsasama, naisip ko na dapat nating ayusin ang patakaran natin sa bahay na ito, lalo na pagdating sa pera. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla siyang naging seryoso. Patakaran? Anong ibig mong sabihin, Eduardo? Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Pareho tayong nakakatanggap ng pensyon. May pera ka mula sa pinagbentahan ng bahay mo. Mula ngayon, gusto kong hati tayo sa lahat ng gastusin. Kalahati ka sa kuryente, kalahati sa tubig, kalahati sa upa ng apartment, at kalahati sa lahat ng pagkaing bibilhin natin araw-araw. Bawat sentimo, itatala natin dito sa kuwaderno. Walang pwedeng mangutang o umasa sa isa. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi dahil sa ayaw kong mag-ambag, kundi dahil sa lamig ng kanyang pagkakabitaw sa mga salita. Parang biglang nagbago ang taong kaharap ko. Nawala ang maunawaing Eduardo na nakilala ko sa munisipyo. Eduardo, mag-asawa tayo. Bakit kailangan nating bilangin hanggang sa kahuli-hulihang sentimo? Hindi ba't magkatuwang tayo? Tanong ko. Ang boses ko ay nagsisimula ng manginig. Hindi siya kumibo. Sa halip, kinuha niya ang resibo ng mga pinamalengke ko kaninang umaga at sinimulang kuwentahin ito gamit ang isang maliit na calculator. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ang isang pirasong papel kung saan nakasulat ang eksaktong halaga ng utang ko sa kanya para sa nakaraang linggo, kabilang na ang sabong panlaba na ginamit ko. Nanginig ang aking mga kamay nang kunin ko ang papel. Bago pa ako makapagsalita, tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at sinagot. Rinig na rinig ko ang boses ng kanyang anak mula sa kabilang linya na humihingi ng malaking halaga para pambayad sa utang. At ang sumunod na sinabi ni Eduardo ang tuluyang nagpaguho muli sa aking mundo. Huwag kang mag-alala anak. Ipadadala ko bukas ang 50,000. May makukuha ako bukas mula sa... Natigilan siya at napatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang malamig na kalkulasyon. Saan kukuha ng ganoon kalaking halaga ang isang retiradong kagaya niya? Lalo na't nakita ko ang kanyang bankbook na halos wala ng laman noong nakaraang linggo. At bakit siya nakatingin sa akin na parang isa akong solusyon sa kanyang problema? Mula kanino, Eduardo? Ang sarili kong boses ay halos isang garalgal na bulong, ngunit tila umaalingaw-ngaw ito ng napakalakas sa apat na sulok ng aming maliit na kusina. Nakatitig ako sa kanyang mga mata, umaasang babawiin niya ang kanyang sinabi, umaasang sabihin niyang nagbibiro lamang siya. Ngunit ang malamig at nagkukuwentang tingin na ipinukol niya sa akin ay sapat na upang durugin ang huling piraso ng aking pag-asa. Ibinaba ni Eduardo ang kanyang cellphone. Unti-unting nawala ang maamong mukha ng lalaking pinakasalan ko 1 buwan pa lamang ang nakakalipas. Napalitan ito ng isang estrangherong may matigas na panga at matalim na paningin. Sa'yo, Rosa. Saan pa ba? Walang gatol niyang sagot, na parang ang hinihingi niya ay isang basong tubig lamang at hindi 50,000 piso. Nabenta mo ang bahay mo noong 1 linggo. Alam kong naitabi mo ang pera sa bangko. Kailangan ng anak ko ng tulong. At bilang asawa ko, responsibilidad mo ring tulungan ang pamilya ko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Namamanhid ang aking mga daliri at halos hindi ako makahinga. Ang mga salitang asawa at responsibilidad na dati ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad at pagmamahal, ngayon ay tila mga kadenang bakal na biglang isinakal sa aking leeg. Pera ko iyon, Eduardo. Nanginginig kong tugon. Iyon na lamang ang natitira sa akin. Iyon ang gagamitin ko sakaling magkasakit ako o may mangyaring masama. Hindi ba't kalalapag mo lang ng patakaran na kanya-kanya tayo sa gastusin? Bakit ngayon? Bakit ngayon ay hinihingi mo ang pera ko para sa anak mong hindi ko naman nakasama o nakilala man lang ng maayos? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Umiling siya at padabog na isinara ang maliit na kuwaderno sa ibabaw ng mesa. Kanya-kanya sa maliliit na bagay, Rosa. Kuryente, tubig, pagkain. Pero sa oras ng matinding pangangailangan, dapat nagtutulungan tayo. Sa tingin mo ba, libre ang pagtira mo rito sa apartment ko? Sa tingin mo ba, libre ang pag-aalaga ko sa'yo, ang pagtimpla ko ng kape mo tuwing umaga, ang paghilot ko sa likod mo?
Wala nang libre sa mundong ito. Ang bawat salita niya ay parang latigong humahampas sa aking balat. Ang mga almusal, ang mga paglalakad sa parke, ang mga matatamis na ngiti, ang lahat ba ng iyon ay isang palabas lamang? Isa lamang bang pamumuhunan para makuha ang perang pinagbentahan ng bahay na pinaghirapan namin ng yumaong kong asawa? Hindi kita bibigyan ng 50,000, matigas kong sinabi, kahit na ang totoo ay nangangatog ang aking mga tuhod. Huwag mo akong pilitin, Eduardo. Wala akong ibibigay. Nang marinig niya ang aking pagtanggi, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Hinampas niya ng napakalakas ang ibabaw ng mesa, kaya't tumalon ang mga nakapatong na plato at baso. Napapikit ako sa takot. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka nakatira ngayon, Rosa. Sigaw niya, ang boses ay puno ng puot. Wala ka ng bahay, itinakwil ka na ng mga anak mo. Ako na lang ang nag-iisang kumupkop sa'yo. Kung hindi ka mag-aambag sa pamilyang ito, wala kang silbi rito. Palamunin lang kita. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Padabog niya itong binuksan at malakas na isinara. Iniiwan akong mag-isa sa loob ng malamig at madilim na apartment. Bumagsak ako sa sahig. Humagulgol ako hanggang sa mawalan ako ng hininga. Tama sina June at Maria. Tama ang aking mga anak. Isa akong hangal. Isang matandang hangal na nagpalinlang sa matatamis na salita. Dahil lamang sa takot na mamatay ng nag-iisa. Ipinagpalit ko ang galit ng aking sariling dugo at laman para sa isang lalaking ang habol lamang pala ay ang kakarampot kong naipon. Ang matinding kahihiyan at pagsisisi ay parang asidong unti-unting lumulusaw sa aking pagkatao. Paano ako haharap sa aking mga anak ngayon? Paano ko sasabihing tama sila? Wala na akong mukhang maihaharap pa. Lumipas ang buong magdamag na nakaupo lamang ako sa malamig na sahig ng kusina. Hindi umuwi si Eduardo. Pagdating ng umaga, namumugto ang aking mga mata at manhid na ang buo kong katawan. Ngunit kasabay ng sakit ay ang pag-usbong ng isang desisyon. Hindi ako magpapakaalipin sa lalaking ito. Kung kinakailangang mamuhay ako ng mag-isa sa isang maliit na kwarto, gagawin ko, wag lamang akong maging gatasan ng isang manloloko. Nagpilit akong tumayo at nagtungo sa kwarto para mag-empake ng aking mga damit. Kukunin ko lamang ang mga mahahalagang dokumento ko at aalis na ako. Habang kinakalkal ko ang ilalim ng cabinet upang hanapin ang aking birth certificate at marriage contract natin, may napansin akong isang makapal na brown envelope na nakatago sa pinakailalim, sa ilalim ng mga lumang sapatos ni Eduardo. Dala ng kaba at kuryosidad, nanginginig kong binuksan ang envelope. Ibinuhos ko ang laman nito sa ibabaw ng kama. Bumungad sa akin ang patong-patong na mga resibo ng bangko, mga sulat na may selyo ng notaryo, at mga dokumentong may pulang marka ng urgent at final notice. Binasa ko ang pinakaibabaw na sulat. Mula ito sa isang malaking bangko. Ito ay isang notice of foreclosure. Ayon sa dokumento, ang apartment na tinitirhan namin ay nakasangla sa halagang ₱250,000 at 3 taon na itong hindi nababayaran ni Eduardo. Ang mas nakakapanghilakbot ay ang petsa sa ibaba ng sulat. Binibigyan na lamang sila ng 3 araw upang bayaran ang buong utang. Kung hindi ay sapilitan na siyang palalayasin at hihilahin ang buong ari-arian. Hindi anak niya ang nangangailangan ng 50,000. Ang hinihingi niya sa akin ay paunang bayad lamang upang pansamantalang patigilin ang bangko sa pagbawi ng bahay. Ako ang ginawa niyang isalba sa kanyang pagkalubog sa utang. Habang nanlalaki ang aking mga mata at nanginginig na nakatitig sa papel na nagpapatunay ng kanyang buong kasinungalingan at panlilinlang. Biglang narinig ko ang pagkalansing ng mga susi sa labas ng pinto. Bumukas ang pintuan ng apartment. Pumasok si Eduardo. Ngunit pagdapo ng aking paningin sa likuran niya, tumigil ang pagtibok ng aking puso. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 2 malalaking lalaki na may mga tattoo sa braso. Ang kanilang mga mukha ay madilim at walang bakas ng awa. At ang kanilang mga mata ay dumiretso agad sa akin. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng malakas na ulan sa labas at ang paghampas ng hangin sa bintana ay biglang naglaho, napalitan ng nakakabibinging kabog ng aking dibdib. Ang 2 lalaking pumasok ay parang mga higanting nagdadala ng amoy ng kamatayan, usok ng matapang na sigarilyo at basang semento. Ang isa ay may mahabang peklat sa pisngi na umaabot hanggang sa kanyang leeg, habang ang isa naman ay may malamig at patay na mga mata na tila sanay na sanay ng manakit ng kapwa. Ngunit ang mas nakapangingilabot kaysa sa anyo ng 2 estranghero ay ang hitsura ni Eduardo. Ang asawa kong inaasahan kong magtatanggol sa akin.
Ang lalaking nangakong aalagaan ako hanggang sa huling hininga ay nakayuko, nanginginig na parang isang basang sisiw at nagtatago sa likuran ng dalawang malalaking lalaki. Iyan ba siya, Eduardo? Tanong ng lalaking may peklat. Ang kanyang boses ay malalim, parang kumikiskis na bato na nagpataas ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Hindi makapagsalita si Eduardo. Tumango lamang siya ng mabilis. Ang mga mata ay nakapako sa sahig. Hindi man lang makatingin ng diretso sa akin. Siya ang asawa ko, Boss Mando. Nauutal na sagot ni Eduardo. Ang boses ay manipis at puno ng takot. Kakabenta lang niya ng bahay at lupa niya noong 1 linggo. Nakadeposito sa bangko. May pera siya, makakabayad na ako. Huwag niyo na po akong sasaktan, parang awa niyo na. Isang matinding kirot ang sumaksak sa aking puso. Mas matalim pa sa anumang pisikal na sugat. Itinuro niya ako. Ibinenta niya ako. Inihain niya ako na parang isang pirasong karne sa mga gutom na aso upang isalba ang sarili niyang buhay. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng ilusyon ko. Ang mga matatamis na ngiti, ang maiinit na yakap, ang mga bulong ng pag-ibig, ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang bitag na maingat niyang inilatag upang hulihin ang isang matandang uhaw sa pagmamahal. Wala siyang pinagkaiba sa isang linta na sumipsip sa natitira kong dugo. Humakbang palapit sa akin ang lalaking tinawag niyang Boss Mando. Automatikong umatras ako hanggang sa sumandalang aking likod sa malamig na pader ng kwarto. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. 70 taon na ako. Mahina na ang aking katawan. Wala akong laban sa mga halimaw na ito. Tiningnan ako ni Mando mula ulo hanggang paa. Tila tinatasa kung magkano ang halaga ko. Napansin niya ang mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng kama. Ang notice of foreclosure mula sa bangko na natuklasan ko. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mukhang alam mo na ang sitwasyon, Lola, sabi niya. Ang boses ay nagbabanta. Ang magaling mong asawa ay may utang sa amin na umaabot ng $250,000 dahil sa sabong at kasino. Matagal na namin siyang hinahabol. Muntik na namin siyang ibaon ng buhay noong nakaraang buwan. Pero nangako siyang mag-aasawa siya ng may pera para makabayad. At ikaw pala ang maswerteng nakuha niya. Sabong, kasino, mga salitang tuluyang dumurog sa aking pagkatao. Kaya pala wala na siyang pera sa bangko. Kaya pala palagi siyang umuuwi ng gabi noong nakaraang linggo. Isa siyang sugapa. At ako ang naging tiket niya para makatakas sa kamatayan. Wala akong kinalaman sa utang niya. Nanginginig kong sagot, pinipilit na patapangin ang aking boses kahit na halos malagutan na ako ng hininga sa takot. Perang pinaghirapan ko ang nasa bangko. Hindi ko iyon ibibigay para bayaran ang bisyo ng lalaking iyan. Biglang lumapit ang ikalawang lalaki at malakas na hinampas ang kahoy na kabinet sa aking gilid. Napapikit ako at napasigaw sa gulat. Wala kaming pakialam kung paano mo pinaghirapan yan, matanda. Sigaw nito. Ang laway ay tumalsik sa aking mukha. Mag-asawa kayo. Bahagi ka ng obligasyon niya. Bukas ng umaga, pagbukas ng bangko, sasamahan ka namin. Iwi-withdraw mo ang lahat ng pera mo at ibibigay mo sa amin kapag sumubok kang humingi ng tulong o tumakas. Inilabas ng lalaki ang isang mahaba at matalim na patalim mula sa kanyang baywang. Kuminang ito sa mahinang ilaw ng kwarto. Itinutok niya ito sa mismong leeg ni Eduardo. Napahagulgol si Eduardo at napaluhod sa sahig. Nagmamakaawa. Uunahin namin ang asawa mo, tapos isusunod ka namin. Maliwanag? Tumango ako ng mabilis. Ang mga luha ay walang patid sa pag-agos sa aking mga kulubot na pisngi. Wala akong magawa. Nadapa ako sa sarili kong kahangalan. Iniwan kami ng 2 lalaki ngunit hindi sila umalis. Narinig ko ang paghila nila ng mga silya sa salas at ang tunog ng pagbukas ng mga lata ng beer. Babantayan nila kami buong gabi upang makasigurong hindi kami makakatakas. Nakakandado ang pintuan at hawak nila ang susi. Nang makalabas sila ng kwarto, gumapang papalapit sa akin si Eduardo. Basang-basa ang kanyang mukha ng luha at uhog. Niyakap niya ang aking mga binti, humahagulgol, nagmamakaawa na parang isang bata. Rosa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, nagmamakaawa ako. Umiiyak niyang sabi, ang boses ay puno ng desperasyon. Gipit na gipit lang talaga ako. Papatayin nila ako, Rosa. Ibigay mo na ang pera bukas. Parang awa mo na. Babayaran din kita. Maghahanap ako ng trabaho. Gagawin ko ang lahat. Iligtas mo lang ang buhay ko.
Tinitigan ko siya. Ang lalaking nasa paanan ko ay hindi ang Eduardo na nakilala ko. Wala siyang dangal, wala siyang prinsipyo. Nakaramdam ako ng matinding pandidiri na halos masuka ako. Pilit kong inalis ang kanyang mga kamay na nakapulupot sa aking mga binti. Umatras ako. Tinitingnan siya ng may labis na kasuklaman. Huwag mo akong hawakan, malamig kong bulong. Pinatay mo ako, Eduardo. Pinatay mo ang huling pag-asa kong sumaya. At bukas, mawawala na ang lahat sa akin dahil sa kasakiman mo. Hindi ko na siya pinakinggan pa. Umupo ako sa isang sulok ng kwarto, yakap-yakap ang aking mga tuhod. Niyakap ng kadiliman ang aking isipan. Ibigay ang pera. Kapag ibinigay ko ang lahat ng ipon ko, saan ako pupulutin? Magiging pulubi ako sa kalsada. Wala na akong bahay. Itinakwil na ako ng mga anak ko. Kung mamatay ako sa gutom bukas, walang luluha para sa akin. Ngunit kung hindi ko ibibigay, papatayin nila ako ngayong gabi. Wala akong kalaban-laban. Lumipas ang ilang oras. Ang ulan ay lalong lumakas. Parang galit ang langit sa mga nangyayari. Sa labas ng kwarto, naging tahimik. Nakatulog ang dalawang bantay dahil sa dami ng nainom nilang alak. Rinig ko ang malalakas nilang hilik. Si Eduardo naman ay nakayuko sa paanan ng kama, tulog dahil sa labis na pag-iyak at takot. Ngayon o hindi na, ito lamang ang pagkakataon ko. Kung maghihintay ako ng umaga, tapos na ang aking buhay. Dahan-dahan akong tumayo. Bawat paggalaw ng aking mga kasukasuan ay sinisiguro kong walang anumang tunog na malilikha. Kinuha ko ang isang maliit na plastic bag at mabilis na isinilid ang aking birth certificate, marriage contract at bank book. Iyon lamang ang kaya kong dalhin. Tiningnan ko ang bintana sa likod ng kwarto. Ito ay gawa sa jalousie at walang grills. Ang apartment ay nasa unang palapag lamang. At sa likod nito ay isang masikip at madilim na eskinita. Nanginginig ang aking mga kamay nang dahan-dahan kong tanggalin ang 3 piraso ng salamin mula sa bintana. Ang malamig na hangin at patak ng ulan ay humampas sa aking mukha. Sa aking edad na 70, pinilit kong isiksik ang aking mahina at nananakit na katawan sa maliit na puwang na iyon. Nasugatan ang aking braso sa tulis ng bakal, ngunit hindi ko ininda ang hapdi. Ang takot na maabutan ng mga halimaw ay mas nangingibabaw. Bumagsak ako sa maputik na sahig ng eskinita. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang pagsigaw nang tumama ang aking tuhod sa isang matigas na bato. Basang-basa na ako ng ulan, nanginginig at sugatan. Ngunit wala akong panahong mag-iyak. Kailangan kong tumakbo. Tumakbo ako ng tumakbo sa gitna ng bagyo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Walang dumadaang sasakyan. Walang taong gising sa gitna ng madaling araw. Bawat anino sa kalsada ay parang mga halimaw na humahabol sa akin. Ang aking puso ay halos sumabog sa sobrang bilis ng tibok. Hirap na hirap akong huminga. Ngunit pinilit ng aking mga paa na humakbang papalayo. Pagkaraan ng halos 1 oras na paglalakad at pagtakbo sa ilalim ng walang awang ulan, nakita ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng isang malaking bakal na gate. Ito ang bagong bahay ng anak kong si June. Ito lamang ang natatanging lugar na alam kong pwede kong takbuhan. Kumapit ako sa malamig na bakal ng gate. Halos manghina ako sa panginginig ng buo kong katawan. Sinimulan kong kalampagin ang gate gamit ang aking natitirang lakas. June! Maria! Anak, tulungan niyo ako! Sigaw ko, ngunit ang boses ko ay nilulunod ng kulog at buhos ng ulan. June! Buksan niyo ang gate! Maawa kayo kay mama. Nakita kong bumukas ang ilaw sa 2 palapag ng bahay. May nakatingin mula sa bintana. Marahil ay nakita ang nakakaawang figura ko sa labas. Aasa ba akong bubuksan nila ang pinto para sa inang itinakwil nila? Habang naghihintay ako at patuloy na kumakatok, isang matalim na liwanag ang biglang tumama sa aking likuran. Napalingon ako. Isang itim na van ang dahan-dahang lumiko sa kanto ng tahimik na kalsada. Ang mga gulong nito ay dahan-dahang gumugulong sa basang semento, diretsong patungo sa direksyon ko. Ang matalim na liwanag ng mga headlight ng itim na van ay tila pumaso sa aking mga mata. Automatikong naiangat ko ang aking nanginginig na mga braso upang salagin ang nakakabulag na ilaw. Ang tunog ng makina nito ay parang isang halimaw na umuungol sa gitna ng bagyo. Tumigil ang sasakyan, ilang pulgada lamang mula sa kinatatayuan ko. Bumukas ang pinto sa gilid nito. Nanginig ang buo kong pagkatao nang makita ko ang lalaking may peklat sa mukha na bumaba mula sa sasakyan. Hindi pala sila nakatulog ng tuluyan.
Nalaman nila ang pagtakas ko at sinundan nila ako. Akala mo ba makakatakas ka ng ganoon lang kadali, matanda? Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw, mas nakakatakot kaysa sa kulog. Mabilis siyang humakbang palapit sa akin. Bago pa ako makasigaw muli, naramdaman ko ang magaspang at mabigat niyang kamay na mahigpit na sumabunot sa aking puting buhok. Isang nakakapasong sakit ang gumapang mula sa aking anit hanggang sa aking batok. Napasigaw ako sa labis na sakit at takot, pilit na kumakawala mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Kinaladkad niya ako papalayo sa gate, patungo sa naghihintay na madilim na van. "Huwag! Parang awa niyo na, huwag!" At pagmamakaawa ko, ang aking mga luha at ang ulan ay naghalo sa aking mukha. Nakita ko na ang katapusan ng aking buhay. Mamamatay ako sa kamay ng mga demonyong ito, malayo sa mga taong minahal ko. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ko ang malakas na paglagitik ng bakal. Bumukas ang gate. "Bitawan mo ang nanay ko!" Isang boses ang yumanig sa kalsada. Paglingon ko, nakita ko si June. Walang payong, walang kapote. Dala lamang ang isang mahabang tubo ng bakal na nakuha niya mula sa garahe. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng galit at pagtatakwil sa akin, ngayon ay nanlilisik sa matinding puot para sa taong nananakit sa kanyang ina. Hindi inaasahan ng lalaking may peklat ang pag-atake. Bago pa siya makabunot ng patalim, buong lakas na inihampas ni June ang bakal sa braso ng lalaki. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nabaling buto, kasunod ang malakas na daing ng kriminal. Nabitawan ako ng lalaki at bumagsak ako sa basang kalsada. "Ma, pumasok ka sa loob! Bilis!" Sigaw ni June habang nakaharang sa pagitan ko at ng kriminal. Mula sa pinto ng bahay, patakbong lumabas si Maria. Umiiyak siyang lumapit sa akin. Hindi alintana ang putik at ulan, at mahigpit akong niyakap. "Ma, Diyos ko ma, anong nangyari sa'yo?" Inalalayan niya akong tumayo, at kinaladkad papasok sa loob ng gate. Dahil sa ingay ng komosyon, nagbukasan ang mga ilaw sa mga kalapit na bahay. Nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay. Nang makita ng kriminal na nagkakagulo na, at marami nang nakasaksi, mabilis siyang sumakay pabalik sa van, at pinaharurot ito paalis. Iniiwan kaming basang-basa, nanginginig, at yakap ang isa't isa sa gitna ng ulan. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, bumagsak ako sa sahig. Ubus na ang aking lakas. Ang huling naramdaman ko bago tuluyang magdilim ang aking paningin, ay ang mahigpit na yakap ni June at ang kanyang mga mainit na luha na tumutulo sa aking mukha. Nagising ako sa isang maliwanag at puting kwarto. Amoy ng alkohol at gamot ang sumalubong sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang puting kisame ng isang ospital. May dextrose na nakakabit sa aking ugat. Mabigat ang aking katawan, ngunit wala na ang matinding lamig at takot. Sa gilid ng aking kama, nakita ko si June. Nakaupo siya sa isang maliit na silya, nakayuko at hawak ang isa kong kamay. Nang maramdaman niyang gumalaw ang mga daliri ko, mabilis siyang nag-angat ng tingin. Namumugto ang kanyang mga mata. Bakas ang ilang araw na walang tulog. Ma, gising ka na." Basag ang kanyang boses. Tumayo siya at maingat na hinalikan ng aking noo. Salamat sa Diyos. Bumukas ang pinto at pumasok si Maria. May dalang thermos ng mainit na sabaw. Nang makita niyang gising na ako, nabitawan niya ang hawak niya at tumakbo palapit sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Humahagulgol na parang isang maliit na bata. "Patawarin mo kami ma. Patawarin mo kami." Umiiyak na sabi ni Maria. Nakabaon ang kanyang mukha sa aking balikat. "Kung hindi ka namin tinalikuran, kung pinakinggan ka lang sana namin, hindi ka sana mapapahamak." Lumuhod si June sa gilid ng kama ko. Ang matikas kong anak, na kailanman ay hindi nagpakita ng kahinaan, ay umiiyak sa aking harapan. "Ma, noong makita kitang sinasaktan ng lalaking iyon, parang pinupunit ang dibdib ko," humihikbing sabi ni June. Nabulag ako ng pride ko. Naisip ko lang ang sasabihin ng ibang tao. Nakalimutan ko na ikaw ang nanay ko, na ibinigay mo ang buong buhay mo para sa amin. Muntik na kitang mawala dahil sa kakitiran ng utak ko. Patawad ma. Patawad. Naramdaman ko ang mainit na pagpatak ng aking sariling mga luha. Tiningnan ko silang dalawa, ang mga anak ko, ang aking dugo at laman, kahit gaano katinding sakit ang naibigay nila sa akin. Sa huli, ang pusong nagluwal sa kanila ay hindi kailanman matutong magtanim ng galit. Inabot ko ang kanilang mga ulo at marahan itong hinaplos. "Mga anak ko,
Ang matagal ko na kayong napatawad. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo ulit. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas na ako ng ospital. Ayon sa investigasyon ng mga pulis na tinawagan ni June ng gabing iyon, nadakip nila ang sindikato pati na rin si Eduardo. Nalaman naming hindi ako ang unang matandang na biktima niya. Marami na siyang nalinlang na mga biyudang may pensyon at ipon upang ibayad sa kanyang mga pagkakautang sa sugal. Nakakulong na siya ngayon, nag-iisa at nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Wala akong naramdamang awa para sa kanya, ni Galit. Isa na lamang siyang masamang panaginip na nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Hindi na ako bumalik sa pag-iisa. Ipinaglaban ni na June at Maria na sa kanila na ako tumira. Hindi bilang isang taga-alaga ng apo, hindi bilang isang palamuti sa bahay, kundi bilang pinakapinaparangalang haligi ng aming pamilya. Ipinagpagawa nila ako ng isang magandang kwarto sa unang palapag para hindi na ako mahirapang umakyat. Tuwing linggo, sama-sama kaming nagsisimba at kumakain sa labas. 70 taong gulang na ako nang makilala ko ang pinakamadilim na mukha ng pag-ibig at kasakiman. Ngunit sa pagdaan ko sa impyernong iyon, natagpuan ko ang pinakamahalagang yaman na akala ko ay tuluyan ko nang naiwala ang tunay na pagmamahal ng aking pamilya at ang pagpapahalaga sa aking sarili. Hindi ko na kailangan ng isang huwad na pag-ibig upang maramdamang hindi ako nag-iisa dahil sa paglubog ng araw sa aking buhay. Napaliligiran ako ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. At iyon ang pinakamagandang wakas na maaari kong hilingin.